Good evening, youth. Connect to our party. Does it feel like party? Kasi lahat tayo, we gather together. So, tonight, I request everyone na maglapit-lapit tayo para yung peripheral vision ko ay hanggang dito lang. Hindi tayo pupunta from side to side. Can we do that? Okay. So, let us have our eyes closed and let us start with a prayer. Hallelujah. Lord, thank you so much. Alam po namin that tonight we're going to find rest for our souls at kayo'y patuloy na mangungusap sa amin para po lalong lumalim yung pagkilala namin sa inyo. Dahil ito, Lord, yung pinanghahawakan namin sa mundong ito. Everything is being shaken, but you alone, you will never be moved. You will never be shaken. Kaya sa inyo po kami kakapit. Refreshment to our souls. We need it. In Jesus' name we pray. Amen. So this is, once again, Youth Connect to help us have strong connection kay God. Kaming lahat tayo, ang ninanais natin ay mag-connect kay God. At yun ang sinisikap din namin gawin. Di ba? Lahat tayo, obsessed na tayo sa Wi-Fi. Sino ba rito kayang mabuhay ng walang Wi-Fi sa panahon ngayon? Kaya na nating mag-isa. Basta meron tayo cellphone, tsaka Wi-Fi. Dati hindi lang sapat ang cellphone. Meron na tayong data, meron na tayong Wi-Fi. At kapag mabagal ang connection, naiirita tayo, naiinis tayo. So, ganun din. So, ang sikapin natin ay stronger and deeper connection sa ating Panginoon. Okay na kayo? So we're going to talk about man, we're going to talk about God, and everything in between. So gusto kong tanungin ang bawat isa. Sino ba ang Diyos para sa'yo? Sino ang Diyos para sa'yo? Ano ang Diyos para sa'yo? Paano mo siya kinikilala? Ano siya para sa'yo? Ramon, kung ikaw, bibigyan mo ng pagkilala ang Diyos. Isa ba siyang superhero para sa'yo? Tagapagligtas? Isa ba siyang tatay o nanay, kaibigan? Ano ang Diyos para sa'yo? Sino siya? Author. Tama ba karinig ko? Author. Okay. Author of life? Author of your life. Okay. Si Dave, ikaw, sino si God para sa'yo? Is He your protector? Mukhang laging nasa threat ang buhay ni Dave. Kailangan niya lagi ng protection. Pero hindi natin alam, baka meron siyang history or story na na-emphasize talaga yung pagiging protector ni God. Jomer, ang Diyos para sa'yo? A lover? Friend, companion, Redeemer. Okay. May ano yung mga na-redeem sa buhay ni Jomer. Girls naman, Rhea. Sino si God para sa'yo? Savior. Okay. So, lahat tayo iba-iba yung pagtingin natin sa Diyos dahil meron din tayong mga pinagdaanan na na-emphasize yun. Di po ba? Yun nga kay Dave, na-intriga ako, baka dumaan siya sa matinding kailangan niya ng protection ng Diyos at pinrotectionan siya ng Diyos. Balikan natin yung storya sa Genesis. Sa pasimula, in the beginning, di po ba? Hindi na natin babasahin. Kabisado na natin to. Lalo na yung mga Kids Connect teacher. Sige, anong nilikha ng third day, Myla? Okay? So God created the heaven and the earth. Bakit? Because His ultimate plan is to create human beings, people. Tama? Hindi naman niya kinreate ang earth na ang ultimate mind niya ay earth eh. Kinreate niya yung earth para maging environment na titirhan ng tao. So sino yung ultimatum na plano ng Diyos na i-create? Ang talino ng Diyos, no? Ito pwede tayo matuto dito. God is the God of order. Hindi siya nag-create ng humans. Tapos nag-create siya ng humans, wala pala kayong tirahan pa. Diyan lang kayo sa galaxy lumulutang-lutang. Gagawa lang ako ng mundo. Kasi mali na yung order. Nauna ko kayong gawin, wala pa pala kayong matitirhan. Ang unang ginawa ng Diyos ay environment. So, pwede tayong matuto dito. Ito na yung youth natin. Marami na tayong matututunan sa mga ginawa ng Panginoon na sa buhay natin bilang kabataan. Meron tayong mga gustong mangyari, pero wala pa siya sa tamang lugar, tamang oras. Halimbawa, di ba, kahit naman sa mag-asawa, iniisip nila kung tamang oras na ba para magkaanak.
kung may tamang environment ba, di po ba? Kasi nga, di ba, yun nga yung ripple effect na kaya naghihirap tayo kasi sobrang daming mga anak na ang bahay ay parang bahay kubo lang. Di ba yan naman ang classic kwento ng Pilipino na marami sa isang bahay kasi hindi na prepare yung environment. Nauna yung tao hanggang sa ripple effect na siya. So, ganun din sa buhay natin. Let's put everything in order para maging maganda at maayos ng lahat. Kayo ba, pinaprepare nyo ba yung buhay nyo? Or nanahan lang kayo sa present? Kaya tayo nag-aaral, di ba? Kasi meron tayong pinaprepare na future na environment na para sa atin. Okay? Pero hindi yan yung topic. Move na tayo. Nasa climax na eh. Paiyak na si Arlo eh. Oo nga, may pinaprepare ako. Naano ko lang, si Lord napakatalino. He puts everything in order. So maybe you can get an insight na I need to put my life in order first kaysa ito gawin ko, kaysa ganyan gawin ko. Okay, so ginawa niya na ang tao, si Adan at si Eva. And then, alam niyo yung storya, binigyan sila ng command ng Diyos na bawal nilang kainin ng puno doon sa kalagitnaan dahil ito ay tree of knowledge of good and evil. Pero meron kasing dalawang mysterious tree doon eh. Yung tree of knowledge, good and evil, tsaka tree of life. Pero yung pinagbawalan sa kanila na kainin ay yung tree that gives knowledge, good and evil. Bawal nga, di ba sabi nga ni Eva, kahit hawakan o tingnan. Pero alam natin na isang araw, naglalakad sila, si Eva, nasitsitan ng serpent hanggang sa natukso. Sabi ba ng Diyos, na huwag mong kainin to? Sabi ni Eva, bawal namin hawakan, may kainin kasi mamamatay kami. Hindi kayo mamamatay! Parang ano lang eh, Valentina. Pero nakita natin ano yung end result. Natuwa, parang nabighani siya sa apple, prutas. At kinain niya. Binigay niya kay Adan. At kinain din ni Adan. Inubos ni Adan hanggang sa namulat ang kanilang isipan. Nakita nila sila pala'y nakahubad-hubad. Nagtago sila at napuno na sila ng kaalaman dahil sila'y tinukso ng ahas. Pinapaspasan lang natin yung kwento. Hanggang sa dumating ang panahon, nung nagtatago sila, naglalakad ang Panginoon. Adan, Eva, maaari usual nila yung ginagawa. Nagkikita sila, nag-uusap sila. They have their companionship with the Lord. Pero sabi ng Lord, Adan! Nasaan si Adan? Nasaan si Eva? Hindi ba niya alam? Pero nagsalita si Adan na, tatago po ako, Lord. Tatago po kami. I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. Then the Lord God said, who told you you were naked? Hanggang sa sinabi na nila yung kwento. The serpent deceived us. The woman that you gave me, siya po, nagpakain sa akin ng prutas. At sabi ng babae, tinukso po ako ng ahas. Hanggang sa ang Diyos ay nagbigay ng disiplina at sumpa. At sabi niya, sa serpent, ang sumpa, kaya nga hindi natin alam kung dati bang gumagapang to dahil you will crawl in your belly. Kaya yung ahas, di ba? Crawling in its belly. And then, sinumpa ba niya si Adan at Eva? Ang sabi ng Diyos, curse is the ground. Sinusumpa niya yung lupa for your sake. Now, kung dati, kumakain ka na kung ano-anong prutas na nagbibigay sa iyo ng kalakasan at kasiglahan, hindi mo kailangan magtrabaho. Ngayon, papakahirap ka. Para makakain, kailangan mo magtrabaho, magpursigi, tutulo, lahat, pawis mo para magkaroon ka ng pagkain. There will be so much thorns. Marami, tatanggalin mo yung mga tinik. Marami kang tatanggalin dahil magtatrabaho ka na para makain. And as for you, woman, ano yung binigay sa kanya? You will have pain in your pregnancy, labor. You will desire to rule your husband
to control your husband, but your husband will rule over you. So dito natin nakita. And after nyan, sabi na ng Panginoon, the human beings have become like us. Katulad na nila tayo. They know both good and evil. What if they reach out and take fruit from the tree of life and eat it? Di ba sabi ko sa inyo, may dalawang misteryosong puno doon? Sabi niya, paano na? Kung kainin nila yung bunga doon sa puno nagbibigay ng buhay na walang hanggan at kainin yon, then they will live forever. So the Lord God banished them from the Garden of Eden, and He sent Adam out to cultivate the ground from which he had been made. Pinaalis na sila sa Garden of Eden. At nilagyan ng Lord ng tagapagbantay doon, malapit sa may puno, para hindi nila malapitan yon. Hindi na sila makapasok sa Garden of Eden. Doon na sila gagawan sa sarili nilang buhay. Magpapakahirap na si Adan para magtrabaho, magkaroon ng pagkain. At gayon din si Eva. At dahil nga nakahubot-hubad sila, ang ginawa lang nila ay mga dahon, pantapal. Si Lord, tinahian sila ng animal skin. At doon na sila, sa bago nilang buhay, doon na sila nagkaroon ng anak, Cain at Abel, at iba pang mga anak, at hindi na sila nakalapit, nakapasok sa Garden of Eden. Ngayon, nakikita natin ang Diyos na parang malupit na Diyos, na talagang sa bawat kasalanan na gagawin natin ay mayroong kasamang punishment. Pero dito malaman natin, bakit kaya sila pinaalis? At bakit kaya ayaw ni Lord kainin nila yung bunga na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Mamaya matututunan natin yan. Mamayang mga mga 10 o'clock. Hindi. Mamaya as you listen. So ano yung pwede nating matutunan dito? Diba? Usually kapag nagkakasala tayo, nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Diba we hide, we run away. Siguro kayo, pag meron kayong nagawang kasalanan or may nabasag kayo sa bahay, hindi nyo sasabihin sa magulang nyo. O kaya magtatago kayo. Kasi natatakot tayo eh. Baka mapapalo tayo ng sinturon. Pero ito yung pwede kong sabihin sa inyo. Instead of running from God, run towards God. Kanina tinanong ko kayo, paano yung pagkakakilala niyo sa Panginoon? May isang nag-testimony dati, not in our church, but sabi niya, ang pagkakakilala niya kay God ay is like a genie, natutuparin lahat ng mga wishes niya, and a police, na kapag nagkamali siya, huli ka! Kulong! Yun ang tingin niya sa Diyos. Pag mabait ka, meron kang candy, reward. Pag masama ka, huhulihin ka. Pero natutunan niya na ang Diyos pala ay hindi ganun. Pwede pala siya makalapit sa Panginoon sa lahat ng oras. Kahit sa mga panahong nahulog, nagkamali, nagkasala siya. So lahat po tayo ay nahulog, nagkamali at nagkasala. Pwede bang taas ang kamay ng mga taong hindi nahulog, hindi nagkamali, hindi nagkasala? Taas kamay. Lahat tayo nagkamali. Lahat tayo nagkaroon ng kasalanan. Lahat tayo sumuway. So ito I want to say, and I don't know if this will happen again. Why? Because we are human. We are imperfect. We live in an imperfect world. We don't know anything, everything. Our minds, they are limited. There will be times we will make mistakes. Iba yung mistakes sa sin. And maybe there will be times we may commit sin. Baka ngayon, sa isip natin, nagko-commit na tayo ng sin. Di ba? Yun yung sabi ng Panginoong Jesus na pwede kang pumatay kahit sa isip mo lang. Pwede kang mangalunya kahit sa isip mo lang. Ilang beses na natin na-commit yun. Di ba ba? So, dito natin nakikita na prone tayo sa ganong kasalanan. And what do we do when that happens? And what will we do if that happen? So this is the point that I'm going to share to you na instead of running from God, kasi yan ang human nature eh. Yan yung ginawa ni Adan at Eva at gagawin din natin. At maaari, sinisisi natin lagi si Adan at Eva. I wonder, di ba, naiinis tayo dahil kay Adan, dahil kay Eva. Sige, wag natin anuhin si Adan at Eva. Sabihin natin, si B-Boy ang Adan noon. So do you think B-Boy will do the right thing? Or every one of us will do what Adam and Eve did. Because we were in them. Di ba?
So lahat tayo, hindi natin masabi, hindi natin masisi dahil sa'yo. Baka kasi pag ikaw yung nandun, baka mas worse pa ang gawin mo. So, sising-sisi natin, pero mamaya pag andun si Darwin, mas worse pa pala yung gagawin ni Darwin. Okay? So, mahirap na magturo. Mahirap naman si Darwin yung maging serpent. Joke lang. Hindi. Narinig ko lang yon. Ikaw ba nagsabi nun? Baka hindi yung bunga yung kainin, yung... Okay lang. Naiba na tayo. Sabihin, hindi natin sila pwedeng sisihin na, Adan, diba? Pagdating ng langit, sinisisi mo, baka mamaya kung ikaw pala nilagay doon, may mas malala ka palang gawin. Pero nakita natin, yung nature nangyari sa kanila, nagtago sila. Pero si Lord, diba, hindi ba niya sinabing, kasi, kayo tigas ng ulo nyo. Pero diba, nagaganon tayo minsan? Okay, maaari nagaganon sila ng magulang. O kaya tayo natatakot. Sabi ko na Gigigil. Pero alam nyo, ito ang isang personality ng Diyos na dapat ng lahat malaman. Kaya nga kung meron akong sasyaran ng gospel, kung meron akong uunahin na storya sa mga tao, uunahin ko yung prodigal son. Kasi baka maging active sila sa church, tapos pag meron sa naggawang kasalanan, aalis na sila dahil nahihiya sila. Kaya gusto ko unahin lagi yung prodigal son na, huwag kang mahiya. You can always come back to God. You can always run to God. Yun naman yung ginawa ng Panginoon. Actually, hindi naman sa Adam and Eve ang nag-reach out Si Lord. Sila, nagtatago sila. Pero si Lord, nang nagsabi, nasan kayo? Nagtatago po kami. Kasi po nakahubad po kami. O Adan, umalis na kayo. Ganun ba? Pero sabi ni Lord, may conversation pa rin. Sino nagsabi sa inyo? Hanggang sa ganun na yun nangyari. So when things happen, sabihin mo sa katabi mo, run. Not from God, hindi palayo sa Diyos, kundi towards God. Do you think if you commit a mistake and you run away, do you think kaya ka nagra-run away so that God will not know? Of all the persons in the world, God knows everything. So what I want to say it's a foolish thing to run away when God already knows. So we can always run to God. And then another thing, instead of keeping a secret, share it with God. Tayong mga youth, talagang pagdating sa secret, ano tayo dyan? Baka mamaya may journal pa yung iba, diary, tas nakapadlock. Di ba may ganon? Diary na nakapadlock. Meron ba nakabili nun? Doon may susulat. Ano yung mga susulat natin sa diary? Wala lang naman na ibang susulat, kundi yung crush natin Tas may mga flames pa tayo, o magkakatuluyan. Tapos kung sino man yung kagalit, isusulat mo doon kung ano yung bagay na ayaw mo malaman ng iba, tas papadlakan mo yun. Diba? Pero ganun tayo sa harapan ng Diyos. We keep secret. As if God does not know. So ito yung gusto kong i-ano sa inyo mga youth. If you feel something, if you want someone, who's the first one to know? Kasi sa tingin natin, alam naman na ng Diyos, hindi ko na kailangan sabihin sa Diyos Pero the thing is not yung knowledge, no? Kundi yung heart mo, intention mo na tinitingnan ni Lord, tinitingnan ko nga, kapag nag-pray ito, sasabihin ba niya? Or hindi? So kapag meron tayong nararamdaman, nakakaiba sa sarili natin, meron tayong nararamdaman para sa ibang tao, ito'y sikreto, lihim, sino yung una nating sinasabihan? Best friend natin? Magulang natin? I'm sure hindi rin unang-una magulang, di ba? Hindi unang-una yan. Kasi baka sabihin sa'yo, study first. Ang una natin siya lang, kaklase natin. Friend na, uy, kilala mo si ganyan? Crush ko yun. Huwag ka maingay Tapos pagdaan ng crush, sabi ng kaibigan mo, uy, crush ka daw! Mga experience ba kayo nun? May mga experience kayo nun? Okay. Kaya we are keeping a secret and we share it with others.
But we didn't dare share it with God. So, keep it, tell to yourself na, kanina tinanong ko sa inyo, sino ba ang Diyos para sa buhay niyo? Sana madagdagan itong pagtingin niyo sa Diyos na God can be your best friend. Because He alone understands everything. You can tell God everything about how you feel toward the person. Ramon, kung may nararamdaman ka man. Sasabihin mo sa Diyos, Lord, crush ko po siya, Lord. Siya po ba ang para sa akin, Lord? Kasi kung hindi siya para sa akin, para sa iyo na lang, Lord. Okay. Meron na bang nakagawa nun? Sa kanyang prayer, nag-confess siya kay God ng feelings niya to somebody. Okay. So, am I the only one? Genevieve, next, sino pa? So, ibig sabihin, hindi tayo nagsasabi kay God what we feel about someone? Okay. Ito yung nai-intrigue ako. Bakit? Sa tingin niyo ba? I want to know. Kasi konti lang nagtaas na, dyan nagsabi ka kay God. Paano ba kanina sabi mo ganun? Nagsabi ka sa Diyos? Okay. Sa tingin niyo, ano yung mga dahilan? Bakit hindi natin masabi sa Diyos? Kahit alam naman Diyos kung sino yung pinipintig ng puso niyo. Ano yung dahilan? General. Kahit hindi niyo sariling dahilan. Ano sa tingin niyo yung mga dahilan? Kasi in my part, kaya ako sinasabi, kasi alam na ng Diyos. Tsaka, ang request ko noon, tanggalin niya yung nararamdaman ko para dun sa taong yun. Kasi, I know na hindi siya yung para sa akin. Kaya yun yung nire-request ko nung high school ako, Lord, tanggalin niyo po yung tao na yun. Tanggalin niyo po yung nararamdaman ko sa kanya. Matunaw po, Lord, lahat ng mga nararamdaman ko. Nagigising ako at wala na po akong pakaramdam sa kanya. Yung ibang mga kabataan, ako curious ako, ano yung dahilan, bakit minsan di natin sinasabi kay God yung feelings natin sa tao? Nalilimutan natin, pakaramdam natin, wala ka na doon, Lord. What? What the reason? Sige, sabi nyo, hindi kayo bakit? Dexter, what's the reason? Why? So what do you think is the reason? Parang pangaramdam mo, hindi naman seryoso, hindi to mahalaga, wag natin sama sa prayer list to. Okay. Ano pa? Sarah? So, hindi na lang nila sasabihin dahil alam nila na disapprove, hindi approve sa Diyos. Kaya, ine-exclude na nila sa Diyos dahil alam nila hindi mag-a-approve ang Diyos. Okay? Ano pa? At least nasasagot na yung mga curiosities. Alam na ng Diyos, kaya hindi na sinasabi. Pero pag nagpe-pray tayo, alam na ba ng Diyos yung prayer natin? Yes, di ba? Pero pinagpe-pray pa rin natin. Pero yung ganong bagay, hindi natin na isasama. So this is what I want to tell you, youth. Practice doing that. Lalo na, youth tayo, di ba? Most of us single. And most of us will one day get married. So let us involve God. Kasi, i-involve mo rin at i-involve mo rin siya eh. Pag kinasal kayo, i-involve mo si God. Parang surprise, kayo pala? Hindi ko alam. Ikakasal ko na pala kayo? Nagulat ang Diyos. Kasi kailanganin natin ng Diyos pagkasal natin, di ba? Sino magpapakasal sa inyo? Di ba, pastor? Anong ginagamit ng pastor? Salita ng Diyos. So, i-involve mo rin siya. Bakit i-involve mo siya sa... Siguro, tama yung sinabi ni Sarah na may mga times na gusto natin siguro tayo na magdesisyon. Ayaw natin ng approval ng iba. Desisyon na natin to. Kaya ito yung gusto kong i-ano sa inyo. Tell it to God. Tell God everything. Kahit yung alam mong i-disapprove ni God. Kasi when you tell that to God, meron kayong conversation eh. Maaari may magbababa ang Diyos sa'yo ng tanong na, ano nagustuhan mo yan? Magbababa ang Diyos ang tanong na, sabi mo, Arlo, ba't yan? Hindi naman. Magbababa ang Diyos ng tanong na, kayo lahat nag-iisip niyan, do you think, Sarah, He's good for you? Diba? Mapupunta ka sa sitwasyon na mapapaisip ka talaga. Mapupunta ka sa sitwasyon na may marirealize ka.
Okay? Or maaari, kasi we're still holding on to that feelings. We enjoy that feelings. Ayaw pa natin ng ganong letting go, di ba? Siguro, Lord, next time na lang. Kasi masarap ba magka-crush yung kiligin? Kasi nagkakaroon ka ng dahilan pumasok sa school. Di ba? O umamin kayo. Hindi nyo nagiging dahilan ng crush nyo? Kung ba't di kayo papasok sa school? Di ba? Kahit paano, kung meron kayong crush sa school, nagiging dagdag ng motivation, inspiration nyo, ba't nyo gustong pumasok at excited kayong pumasok sa school. Pag nagbebel kayo, di ba, kinukuha nyo yung bench na pabango, ginaganon nyo dyan. May pulbos pa yung loob ng panyo nyo. Lahat ng pampakyut. Lahat, di ba, yung mga girls, lagi kayong may Fiona sa bag nyo. Tsaka juicy. Strawberry flavor or kung ano man yan. Tapos yung mga boys, Johnson, nasa loob ng panyo. Safeguard, may sabon. Tsaka Gatsby, di ba? Pag bell, maglalagay kayo. Meron kayong bench na tower, ginaganon-ganon nyo lagi. Bench bath, yung tuwalya, di ba? So, gusto natin yung ganong pakiramdam, hindi pa tayo handa humarap sa terms with God. Parang, Lord, wait lang let me enjoy this season and feeling. But you can tell God everything. Maging careful tayo sa mga ganyan. Alam nyo ba na one day, magiging awkward na yon sa atin. Na dati, sobrang dami mong naging halimbawa, naging karelasyon, tuwan-tuwa ka, nakailan ka, yung heartthrob sa school, naging kayo, ng 3 days. Ganon kasi dati, di ba? Naging kayo pero short term. Pero ito pag kayo tumanda-tanda, ma-awkward kayo. Bawa, nagkita kayo, okay, may reunion, o di ba? Hindi kayo pupunta kasi andun yung ex niyo. So, may mga awkward. Hindi ko naman sinasabi na, pero for the future prevention, enjoy, sa tingin nyo, enjoy yun. Pero paglaki nyo, sana pala, I take my life seriously. Mga ganong bagay. So you can tell God how you feel. Hindi lang naman yung crush, pero mini-major ko talaga dyan kasi sa love life, parang hindi natin gano'n ini-involve si God eh. You can tell God how you feel, not only yung kilig, but also your anger. Because when we pray, we feel na lagi dapat tayong iiyak and mabait, mahinahon. Pero di ba, pag binasa mo yung Book of Psalms, si David napaka-honest niya. Sa disappointment niya, sa fears niya, sa anger niya. Kasi hindi ka naman perfect eh. Pag nag-pray ka ba, kailangan lahat na naano mo na. Kahit gusto mong patawarin, pero may mga times pag naaalala mo, sakit. Di ba? Kaya parang, Lord, di ko talaga ma-forget. Kaya tulungan niyo po ako. Ba't ako nasaktan ng ganon? Sinasabi niyo ba kay God, even when you feel negative feelings, baka yung prayer natin, parang ritual, seremonya na lang. Yun nga yung kaibahan natin as Christians. We really talk to a person. We tell God how we feel. I'm so disappointed, Lord. Meron nga isang pastor, sabi niya, I'm so angry. God, do I need to trust you all the time? So may mga ganun, kahit si Job, basahin niyo yung Book of Job. Be a human before God. You can tell God your struggles and your pain. Pero hindi ko na kailangan sabihin yun kasi mostly yun yung laman ng prayers natin. Yung tears, pain, and request. Pero yung mga crush, how we feel, ay hindi tayo nagiging honest sa Diyos. So no need to keep a secret. Share it with God. Di ba kung meron kayong kwarto, sabi nga sa Bible, sarado nyo yung pintuan ng kwarto nyo, ilock nyo, lumuhod kayo, manalangin kayo. Kung wala man kayong kwarto, marami pa rin mga privacy. Di ba? Pwede kang tumatakbo ka kung saan-saan habang nag-running era ka, nagpe-pray ka, sinasabi mo sa kanya honestly, o kaya sa CR, nilalak mo dahil doon ka nagpe-pray. At marami pang pagkakataon. Every time that you pray, share it with God. And another thing, instead of rejecting God's disciplines, accept it as God's protection. So, dumating yung time, si Adan at Eva, narinig nila yung judgment ng Diyos. And God removed them from the garden. Dahil baka kainin nila yung bunga na nagbibigay ng buhay. And did you know that it is God's protection? Dahil pag kinain nila
yung bunga na yon at nanatili sila sa Garden of Eden. At nung nakain nila, kapag kinain nila yung bunga nagbibigay ng buhay, they might live forever with a fallen, sinful nature. So how do you feel living forever, struggling, and going through your consequences because of sin? Ako tatanungin, I don't like that kind of life. Kaya di ba sabi ni Lord, if you eat the tree that gives knowledge, good and evil, you will die. And did you know na even death is God's mercy? Because kung walang kamatayan sa mundong ito, habang buhay tayo haharap ng korupsyon, habang buhay tayo haharap ng kasamaan, hindi mo alam ano mangyari because there's evil in the world. Habang buhay tayong lalagnatin, tas re-recover, tas lalagnatin ulit, uubuhin ulit. Yung wala kang kamatayan eh. Kaya sa-cycle lang buhay mo na next 25 years may lagnat ka, next 100 years lalagnatin ka ulit. Habang buhay yun. Kaya hindi pinahintulot ng Diyos makain nila yung bunga ng buhay na walang hanggan na ganun yung estado nila. Hindi pwede kasi habang buhay ka magsasuffer. Hindi ba kayo nagsasuffer sa mundong ito? Nagsasuffer, di po ba? Hindi lang tayo, pati bansa natin and everyone because of sin and evil. So praise God na talagang kung meron siyang mga discipline and even death ay kanyang mercy. Pero syempre, maging careful tayo that we don't die before our time. And we don't do it by ourselves. We give that to God. Dahil ang buhay natin ay hiram, hindi natin pag-aari. Kaya papahintulot natin sa Diyos yung ganong bagay. Bawal na sila pumasok sa Garden of Eden. Lord, yung pala yung kasalanan, talagang ma-deprive ka lang sa lahat. Doon na sila sa tigang at tuyong lupa. Dahil magsisimula na si Adan, day 1 niya bukas magtanim-tanim, tsaka maghukay. Pero alam nyo ba, yung boundaries and limitations, protection yun ng Diyos. Dahil sa kanilang sinful nature, kung hindi sila magi-struggle at magpapagod, magpapatuloy yung sinful nature nila because they learn to live independently with God. Independent sila sa Diyos. Hindi sila dependent kasi nagkaroon na sila ng sinful nature. Yan yung mga epekto ng sinful nature. Hindi mo na kailangan ng Diyos, nagdedesisyon ka na para sa sarili mo, hindi mo ini-involve ang Diyos. Kaya kung hindi maghihirap si Adam, hindi siya makakaranas ng pain and sorrow and labor and struggle, then hindi na niya hahanapin ang Diyos. Alam niyo ba, yung mga pagkakataon, kaya tayo lumapit sa Diyos, sa mga panahong may pagsubok tayo, di ba? Meron ba ritong lumapit siya sa Diyos? Kaya siya nag-youth connect, kaya siya umatin ng church, dahil blessed na blessed siya ni Lord. Lahat tayo. Kaya natin natagpuan si Lord, dahil nandun tayo sa panahon na kinailangan natin ang Diyos. Kaya nakita ng Diyos, necessary yung ganong bagay. Yung labor, working, and struggle, because they learn to need God, to depend on God. Struggles and trouble, they do something in our soul. It makes us dependent on God. If there is no pain, kung walang trouble, kung walang struggle, sa tingin mo, nandito si Princess sa youth, nandito si Jess, andun tayo lahat nagpapakasarap. Kaya, kung yun yung disiplina ng Diyos, removal from the garden, at di nyo pwedeng kainin yung bunga nagbibigay ng buhay walang hanggan, at yun yung disiplina ng binigay ng Diyos, tanggapin natin. Dahil hindi tayo mahal ng Diyos, nagkasala ka, baba, hindi na kita mahal, rejected ka na. Lahat ng disiplina, boundaries and limitations ng Diyos, they are meant to bless us and protect us. Ngayon, di pa natin siya maintindihan. Pero, kalaunan, kaya pala, bawal tumawid. Ba't ang daming bawal? Puro na ang bawal. Ayoko maging Kristiyano kasi bawal minom, bawal manigarilyo. Pero nakita natin, bakit bawal yung mga ganong bagay? Kasi pare din naman sa atin yun. Meron ba kayong nakitang isang benefit ng paninigarilyo sa kalusugan? Kahit nga hindi ka naninigarilyo, basta second yung nai-inhale mo, nakaka-damage na ng baga at iba-iba pa eh. So yung mga bawal na yun ay protection ng Diyos. Hindi na pwede pumarty. Hello, may Youth Connect party ka. Hindi lang tayo
Katulad ng party ng iba na kinabukasan, masusuka ka, mahihilo ka, dahil lasing na lasing ka. So lahat ng mga boundaries ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, para yun, ingatan ka. A lot of times, yung thorns and struggle, they keep us from pride and sin. That's why man has to struggle. Di ba, when you struggle, kailangan natin ng tulong? Yan. Kaya yung babae, they also face pain. And even death is the mercy of God. There are times, God will discipline us dahil sa mga ginawa natin. Pero, sabi nga sa Hebrews, no discipline is pleasant at the time. It's hard. But, if you endure and accept that discipline, it will give you a peaceable fruit of righteousness. Yung mga atleta, masarap ba buhay niyan? Nagpa-party-party ba lagi yan? Disiplinado yan. Ibang-iba yan sa buhay natin. Kahit yung kinakain yan, oras ng tulog, oras ng exercise. Pero di ba, grabe naman yung reward na nakukuha nila sa mga hard work nila. So, this is my question. Madali at masarap ba ang discipline? Disiplinahin! Masarap na, masaya daw, okay. Nakaka-enjoy ba ang disiplina? Di ba? Hindi madali. Sabihin lang sa'yo, bawal ka na mag-milk tea ngayon, Sarah. Dahil disiplina mo, less sugar. Madali ba? Para sa isang taong mahilig sa milk tea, yung ganon disiplina? Madali? Hindi. Babawas ka ng kanin, Dexter. Masaya? Di ba? Hindi na masaya, di ba? Dexter. Pag bawal na umuwi ng mga 9 p.m., dapat nasa bahay ka na. Mahirap. Ba't kanina? Okay? So instead of rejecting it, but did you know we can reject it? We can reject it. Halimbawa, ayoko na magano kasi bawal manigarilyo. Pero kung ako kausap nun, sasabihin ko sa kanya, pwede naman kung gusto mo. Ikaw lang talaga magsasuffer ng consequence yan. Papakitaan ko lang yung mga consequence. Di ba lahat tayo may free will? Gawin nyo kung anong gusto nyong gawin. Hindi naman to na, ban ka na rito, bawal na umattend si Ramon. Nakita na So nakita natin na may free will tayo because we can reject God's discipline. That's why we are learning na why should I reject it if it's meant for my protection? Diba? Then, i-accept ko na lang, i-endure. I'll go through it and then experience the blessing and protection of God. And then next is, instead of staying in your helpless state, receive God's answer. Alam niyo po ba mga youth, may answer si Lord sa lahat ng mga katanungan at questions natin at sitwasyon natin? Do you know God has an answer? Yes. Kaya imbes na magstay tayo sa kasalanan, magstay tayo sa struggle, magstay tayo sa mga mahirap na sitwasyon in our helpless state, may sagot ang Diyos dyan. Lord, ang hirap makatulog. May insomnia ka. Paano pala tuwing gabi, lagi mong pina-flashback yung mga masasakit na nasabi sa'yo, ginawa sa'yo, kaya hindi ka makatulog kasi gising na gising ka eh. Kasi yung adrenaline mo, gising na gising eh. So sobrang, dapat sinabi ko to eh. Dapat sinabi ko to eh. Dapat sinabi ko to eh. Kaya galit na galit ka eh. Kaya gising na gising kasi yung heartbeat mo. Parang nag-exercise. Taas ng blood pressure mo. Did you know? Sabi mo, Lord, ang hirap, hindi mo makatulog. God has an answer. Katulad ng ginawa ni Lord. Si Adan at Eva, tinakpan nila yung kanilang katawan ng dahon. Pero ang dahon, napupunit, nasisira. Di ba, kapag nainitan, nag-iiba na yung texture. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagtahi siya from animal skins for Adam and his wife. Hindi niya sinabi, ay bahala na kayo. Kayo nagkasala. Ako pa magtatahi ng damit nyo. Pero ganun ang Diyos. Ganun nawa ang pagkilala natin sa Diyos. Na sa ating kahubaran ng kasalanan, handa niyang suotan at damitan tayo ng kanyang katugunan. Katulad ng ama sa prodigal son,
Kahit napakabaho, dumi, dahil nanggaling siya sa babuyan, niyakap niya. Hindi niya sinabi, wait lang, maligo ka muna, baho mo eh. Niyakap niya. Ganun ang Panginoon. Kaya alam niyo yung kantang Sukdulang Biyaya? Ano yung line doon? Niyakap mo ako sa aking karumihan. So ito mo, si Lord pa nagtahi ng animal skins. And what's stronger, durable? Leaves or animal skins? Lahat natin masasagot animal skin. Leaves, they are temporary, but animal skins, they're strong and durable. So God's answer is the same. God's solution is the same. They are durable, they are strong, they're effective for us. But do we receive God's answer or do we want our own answer? Do we want our own solution? What is God's answer for wounds and pain? God's answer is to forgive. But we don't want to forgive. Kasi akala natin, pag nag-forgive tayo, ano yun, ganun-ganun na lang? Ito ang masasabi ko sa forgiveness. Forgiveness is turning your pain over to God. It's not forgetting your pain. Hindi mo i-chapwera yung pain mo. Hindi mo isasantabi yung pain mo. Hindi. Lahat ng yon tino-turn over mo kay God. And you tell God, Lord, I cannot handle this pain. I cannot handle this hurt. So I entrust this to you. Kayo yung bahala. Sabi ba ng Diyos na siya ang maghihigante? Yes. So, let's turn things over to God. Parang halimbawa, meron kang assignment, hindi mo magawa. Ibibigay mo sa first honor niyong kaklase. Ginawa mo ba sa assignment mo, initsapera mo? Hindi. Pinahawak mo siya, pinasagot mo sa mas matalino, mas kaya. Kaya ano yung sagot ng Diyos sa mga pain natin and wounds na other people caused us? What? Forgiveness. What is God's answer to sin? Cross. Di ba sabi ni Lord, crucify your old nature. So paano pag sinabing crucify? When, sabi, in other words, wag natin siyang continually i-feed. We crucify our old nature. We nail it to the cross. And what is God's answer to freedom? Deliverance. You need help. Sa tingin mo, may stronghold sa buhay mo. Sa tingin mo, merong evil spirit sa buhay mo. You are not hopeless. There is an answer for you. And that is deliverance. Tanggapin natin. Ang Diyos may tugon. Ito lang naman yung tanong. Tinatanggap mo ba yung tugon at sagot ng Diyos? O ayaw natin ang paraan niya? God's thoughts are higher. God's ways are higher. But do we want it? So ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Between man and God and everything in between, ang Diyos para sa atin, nawa makilala natin. So in summary, kaysa lumayo ako sa Diyos, tatakbo ako sa Diyos. Kaysa magtatago at itatago ko, ililihim ko sa Diyos, sasabihin ko sa Diyos. Diba may mga time parang puputok ka na kasi sa secret na wala kang mapagsabihan, sabihin mo sa Diyos. Kaysa i-reject mo yung mga disiplina ng Diyos, o anak ha, ito gagawin natin para sa'yo. Ay, hirap, ayoko niyan, Lord. Tanggapin natin, pagdaanan natin. At kaysa magstay ka dyan sa helpless state mo, why don't you receive God's answer? God is your counselor. God can be your best friend. God is your Savior. And He's also your lover. God is your Redeemer. And He is also your companion. Sino pa yung sumagot kanina? God is your author of faith and the finisher of faith. So bakit si Lord ang magsisimula? Let God also finish the good work in your life. God can be everything that we need. Yung faith, yung hope, and love, lahat nasa pagkatao ng Diyos. Yung wisdom, yung knowledge, lahat nasa Diyos. Pati yung healing, lahat nasa pangalan ng Panginoon. God can be your everything. So I hope that you learn, and let us pray. Lord God, thank you. The story of Garden of Eden and the creation ay nagbibigay sa amin ng pag-asa at kaalaman
patungkol sa kung sino ka, Panginoon. So, sa mga pagkakataon na we are keeping a secret, we are denying and rejecting what your law, what your word says, right now we want to say sorry. Everything that you said, everything that you command is for our own welfare and good. So Lord, give us the desire and the heart to accept it, believe it, and to entrust our lives to your wonderful and reliable word. Thank you, God, for tonight. We entrust your lives. We could dedicate and commit our lives to you. At sa mga nagawa naming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, alam niyo na po ito't lahat. Humingi po kami ng tawad at dalangin po namin, Lord, na inyo kaming damitan, bihisan, na inyong kalulhatian, kapatawaran, kaliwanagan, lahat na aming kailangan. For you are everything to us. In Jesus' name we pray. Amen.